Okay, 1 minute. Okay, time's up. Yan. Pakita ko lang yung answer ni sino ba to? Si Abelita ata to. Abelita, i-share screen ko yung answer mo, na. Nasaan si Abelita? Okay lang ba, Abelita? Abelita. Nasaan na siya? Abelita, Yes. magparamdam ka. Andito ka pa ba? Yes po, ma'am. Sige, share screen ko lang. Ay, share ko lang yung answer mo. Okay po, sige po. Yan. So, tingnan natin kung tama yung mga naging sagot niya. No? So, I'll be sharing the answer of Abelita Lilia. So, one moment. So, following the election configuration chart, yan. So, let us identify first the election configuration of strontium. So, ang pagkakasunod-sunod niya is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, then followed by 3d10, 4p6, then 5s2. So, this is correct. So, with this one, the highest energy level or the highest subscript is 5. So, i-box mo na agad si 5 para di ka malito. At isa lang yung number 5 natin, so no need to add exponent. All you have to do is to copy the exponent of this item with highest subscript. So, the valence electron for strontium is 2. This is correct. Next, the indium. Double check natin. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, then 4d10, then 5p1. So this is correct as well. So checking the highest, ano yung pinaka-highest na subscript for this one? Number 5 as well. But this time, dalawa yung number 5 natin. So, dalawa ang ating number 5. May marker ba dito? Yan muna. So, etong dalawang number 5, ang highest subscript natin. So, i-box nyo sila. Box ang number 5. So, ang exponent ng isang number 5 is 2. The other number 5 subscript, the exponent is 1. So, 2 plus 1, that would be equals to 3. So, the valence electron of indium is 3. So, sige nga, patingin nga ng mga reaction. React, thumbs up if you got the correct answer. Kung tingin nyo, you got the correct answer, react, thumbs up. Diba? Madali lang siya. So, this is actually included on your makeup quiz together with the percent abundance. Kaya nga, di ba, ang goal natin for your makeup exam is for you to get perfect score. So, still open notes on on Tuesday, we will have makeup quiz wherein the coverage is percent abundance plus this election configuration and valence electron. The succeeding topics that I'll be discussing today is no longer included on your makeup quiz. So hanggang electron configuration and valence electron lang yung makeup quiz natin to make sure na magiging mataas yung score na makukuha nyo.
Tama ba? Magiging mataas ba yung score nyo on Tuesday? Walang problem? Madali yung topic today? Yes, ma'am. Yan. So, nag-start tayo with the easy round or easy level. Mag-proceed naman tayo. Medyo moderate lang naman. Pero, kapag naintindihan mo kasi yung process, madali lang din naman siya. Para lang din siyang ganyan. Para lang siyang election configuration. Yan. So, let's proceed. Wala na munang break-break. Tuloy-tuloy na natin. One moment. Yan. Now, we will going to discuss about quantum numbers. Are you familiar with this topic? Familiar ba kayo sa topic na quantum numbers? Or hindi pa masyado? Patingin nga ng reaction. Sige, thumbs down kung this is the first time that you will going to encounter this topic. This is your first time to encounter this topic. Thumbs down, thumbs up. Yan, kapag alam mo na siya. Yan, so meron na sigurong iilan na familiar with quantum numbers. That's good. Ma'am, wala mong thumbs down dito sa Teams ko. Ay, walang thumbs down? Oh, sorry naman. Sige, ano na lang. React, yung ano yan, surprise. Kung this is your first time hearing about quantum numbers. Lahat. Tuloy ako na surprise na. Pero siguro yung iba parang meron na kahit pa paano na idea. So, tingnan natin. Yan. Sige. Mukha lang siyang tunog mahirap kasi parang katunog ng quantum mechanics, no? Pero actually, tulad ng sabi ko, yung lesson na to siguro more on moderate level lang, parang gano'n. Especially if you will going to understand the process involved in quantum numbers. Nakikita ba ang aking screen? Okay na siya? Yes po. Okay. So the first thing that we have to do is to understand the concept first. I will be teaching the concept, then afterwards, we will going to apply the concept in identifying the quantum numbers of an element. Okay? So, syempre, alamin muna natin since hindi naman natin pwedeng i-left out ang mga ito, di ba? Kasi sila yung parang may contributions in the discovery of the atomic structure and the processes involved in atoms. Number one is si Bohr. What is the first name of Bohr? Si Niels Bohr, di ba? So, he proposed Bohr model. So, Bohr theory or Bohr model modified the atomic structure model by explaining that electrons move in fixed orbitals or shells and not anywhere in between. And he also explained that each orbit or shell has a fixed energy. So, si Bohr, ang ginawa niya is he modified the atomic structure proposed by Rutherford. Si Rutherford, di ba, parang meron siyang pinropose na nuclear atom or nuclear representation of atom na meron siyang nucleus at nakapaikot sa kanya ang mga electrons. So, si Bohr, ang ginawa niya, anong tawag dito? He modified the structure proposed by Ernest Rutherford. So, according kay Bohr, ang mga electrons daw, they revolve around the nucleus na parang mga planets. Kaya nga itong Bohr model, it is also known as planetary model. According kasi kay Bohr, kung ifa-follow yung kay Ernest Rutherford, there is discrepancy about the energy of the electrons. Kung ifa-follow yung kay Ernest Rutherford, eventually mawawalan ng energy ang mga electrons sa pag-revolve around the nucleus. And eventually magko-collapse siya. However, hindi ganun kasi ang mga atoms, they are very stable. And according kay Bohr model, the reason behind that is because they have fixed energy. Ang pinaka-inner orbit or inner shell, siya yung ground state or most stable na shell or most stable na energy level. At yung outermost niya naman, yun lang yung parang nagkakaroon ng changes with its energy level. So ganito ang representation ng atomic structure of Bohr model. Okay? Yan. So, this orbit pertains to energy level as well. So, itong orbit na ito, itong bilog na ito, ang tawag natin dyan is energy level. Tinatawag din natin siyang shell.
Kaya nga minsan naririnig niyo ako, there are times that I'll be referring this as orbit. There are times as well that I am referring this area as shell. Kasi pareho lang yun. Tinatawag din siyang shell or energy level. So according kay Bohr, there is fixed energy for each shell. So ito, ang tinatawag nating ground state or yung pinaka-innermost shell niya, siya yung pinaka-stable. Okay? And siya yung may lowest energy. According kasi kay Bohr, the higher the number, the higher the energy level. So if we are going to compare the energy level of the first shell compared to the third shell has greater energy compared kay innermost shell. According din kay Bohr, electrons cannot exist between shells. Hindi sila pwedeng nandito. They are only located on specific shell at meron silang fixed position and they have fixed energy. Nagets ba yun? Sige nga, pa-react naman dyan kung nagigets ako. Kung hindi pa kayo natutulog, baka tinulugan niyo na ako. Nandyan pa ba kayo? Kasama ko pa ba kayo dyan? Kasi na yung mga pa-react naman dyan. Yan. Sige. So next, proceed naman tayo. Ayan. So, proceed naman tayo kay So, yan, di ba? Katulad ito nung pinakita ko kanina na oxygen. So, ito naman, ang atom na involved or ang element na involved is si chlorine. Kung mapapansin nyo, yan. Sa first energy level, dalawa lang yung kasya kasi talaga na electron dito. Kapag napuno na tong first energy level ng dalawang electron, ibig sabihin, sapat na yan. Ano na yan? Kumbaga, full na siya. Hindi na siya pwedeng magdagdag pa ng isang electron. Again, on the first energy level, ang kaya niya lang i-contain is up to 2 electrons. Ayan. Kung mapapansin nyo kay chlorine, sa second energy level naman niya, napuno na rin siya. Kasi 8 naman ang kayang i-carry ng ating second energy level. So 2, 4, 6, 8. And the outermost energy level or outermost shell of the chlorine, meron siyang 2, 4, 6, 7. So, kung tatanungin ko kayo upon seeing this illustration, what is the total valence electron of chlorine? Total number of valence electron of chlorine. 7. The answer is 7. 7. Kasi nga, itong 7 na ito, yung valence electron na sinasabi natin, nagpe-pertain siya with the number of electrons on the outermost shell or on the highest energy level. Okay? Yan. Importante yan kasi you need this knowledge in understanding chemical bonding. Right? Next. This is Erwin Schrödinger. So he proposed the quantum mechanical model. So Schrödinger used mathematical equation to describe the likelihood of finding an electron in a certain position. So according kay Erwin Schrödinger, wala daw fixed position ang mga electrons natin. Hindi daw siya ganun kasimple lang na nakatulad nung kay Bohr model. Ang sinasabi ni Schrödinger, every energy level, meron tayong tinatawag na subshell. Okay? So kanina kay Bohr, balik ko lang ng very light. Ito, di ba, tinatawag siyang energy level. Tinatawag din siyang shell. Pero according kay Schrödinger, hindi raw ganon. You can only calculate you can only do calculation para ma-determine mo yung highest probability kung saan mo pwedeng makita ang mga electrons. At ang mga electrons na ito, meron silang mga cloud. They are contained in electron cloud na tinatawag din nating mga subshell. At itong mga subshell na ito, makikita siya sa electron configuration na ang mga letters na SPDF, sila yung mga tinatawag nating subshell. Sila yung nagre-represent sa mga electron cloud. Yan. So, ibig sabihin nun, kada orbit, kada energy level, meron din siyang kino-contain na subshell. Medyo technical, pero kapag ina-apply mo na siya, mas madali siyang intindihin. So, we have 4 quantum numbers.
ito yung i-identify natin mamaya with our element. So we have four quantum numbers, we have principal, we have angular momentum, tinatawag din siyang azimuthal, and magnetic quantum numbers, and yung spin quantum number. So pag sinabi nating principal quantum number, it indicates the main energy level occupied by the electrons. So si principal quantum number, kung i-imagine nyo ulit yung model na pinakita ni Bohr, di ba sabi ni Bohr, meron daw mga specific na orbit na nagpe-pertain sa energy level. So kung ilan ang orbit na yon, yun din yung representation or yun din yung bilang ng dami ng energy level. So katulad ni Bohr, sabi dito, di ba? The higher the principal quantum number, the higher the energy. So si energy level 1, mas mataas ay mas mababa ang kanyang energy compared dun sa pinakamataas na shell or energy level. Yan. Medyo technical, sabi ko nga sa inyo, pero later mas ma-appreciate nyo siya kapag kinukuha na natin yung actual quantum numbers of element. Kaya lang hindi lang kasi natin to pwedeng hindi i-discuss eh. Kasi even though you know the process, if you do not know the reason behind this process or the concepts behind this process, parang mababaliwala kasi yung knowledge nyo about the process kapag ganun. Next would be the angular momentum or angular momentum quantum number. So kapag sinabi naman nating angular momentum quantum number, ang pinapertain naman niya is the shape of electron. Kanina, the principal quantum number, ang pinapertain niya is the energy level. Kapag angular momentum quantum number, ang pinapertain naman niya would be the shape of the electron cloud. So si angular momentum, tinatawag din siyang sublevel or subshell. So sa electron configuration, sila si S, P, D, and F. So itong angular momentum quantum number indicates the shape of the orbital within a shell. So kapag alam mo kung ano yung number niya, mape-predict mo kung ano yung shape ng sublevel niya or ng subshell niya. Next would be the yan. So siyan pala, angular momentum pa rin to. So tinatawag to, tulad ng sabi ko kanina, it is also termed as azimuthal quantum number. Kapag S ang letter niya, dun sa SPDF natin or dun sa electron configuration niya, ang shape niya with this one, spherical shape siya. Kapag P or principal, para siyang dumbbell shape. Kapag diffuse, ito para siyang clover, 'di ba? Ang shape niya. Tapos ito naman, fundamental yung F. Mas hindi na predictable ang shape ng F sublevel natin or subshell. Next would be the magnetic quantum numbers. Tatandaan pala, ang principal quantum number, ang pinaka-symbol niya is N. Kay angular momentum naman, ang kanyang symbol is letter L. Pag napunta na tayo kay magnetic quantum number, ang kanyang symbol is ML. So, yan. Maintindihan nyo din to mamaya. Itong mga numbers na ito, mamaya, ang dinedetermine kasi nito is yung kanyang number of orbitals or lalagyan ng mga electrons. Then, last one would be the spin quantum numbers. So kapag spin quantum numbers naman, spin makes the electron behave like tiny magnets, so spin can be clockwise or counterclockwise. Itong spin quantum number naman, it tells or give us idea if the spin of the electron is upward or downward. Kapag positive 1/2 ang kanyang value, ibig sabihin the spin of the electron is upward. Kapag negative 1/2 ang kanyang value, ibig sabihin the spin of electron is downward. Okay? Yan. Medyo ano. Ano ko lang, parang balikan ko lang itong picture ni Bohr. Parang hindi kayo maguluhan. Nanpanyabihan mong subshell, nanpanyabihan mong orbit. So, itong bilog na yan, ang tawag natin dito is, ano kasi tawag natin dito? Dito sa orbit na ito? Okay nga, anyone? Balikan natin ng very light. I'm sorry? Grounded po ba, ma'am? I'm sorry? Grounded po ba? Yung inner po ba yung yung ground tinutukoy, state ma'am? na. Ground state or yung innermost level. Pero anong nagpine-pertain ng bilog na ito? Yun yung tinatawag nating energy level.
Diba? So itong bilog na to, yung unang bilog na ito yung first energy level natin. O itong ito naman, yung pangalawang orbit natin. Ito yung second energy level naman. Yung third energy level. Okay? Nagigets ba yon? Tinatawag din siyang shell. Itong bilog na ito, tinatawag din shell. Pero nagpe-pertain din siya sa energy level. So si first shell, meron siyang first energy level. Si second shell, meron siyang second energy level. Si third shell, meron siyang third energy level. Yan. So meron din naman tayong tinatawag na subshell. Pag subshell, ibig sabihin, yun yung nagpe-pertain sa, ano kasing pinapertain niya? Si azimuthal or angular. Ano kasing dinedenote nun kapag alam mo yung number ng azimuthal niya or Shape po. yung shape niya? Diba? Kapag dito sa first energy level, ang pinakakaya niya lang i-carry na sub-level is S. So kung S lang ang kayang dalhin or bitbitin or ilagay ni first energy level, ano kaya yung shape nung cloud Circle. natin dito sa first energy level? Bilog, Circle ma'am. po. Pabilog or spherical, di ba? Dito naman, kaya niyang mag-carry up to P. Di ba? So, ibig sabihin, pwede siyang mag-carry ng shape na dumbbell shape. Nakukuha ba yung idea? Gusto ko lang, parang maging ano kayo with the idea. So, merong energy level. Dito sa energy level, pwede ring, or ito, energy level or shell, meron pa siyang subshell. Okay? At dito sa mga subshell na ito, meron din tayong tinatawag na orbital. So si orbital naman, sila yung pumupuno or kada orbital kasi may maximum na 2. Mamaya na nga yan, sige, para mas maintindihan nyo. Medyo naguguluhan na ba? Or kaya pa naman? Ayan. Sa una lang siya medyo mahirap. Pag naiintindihan nyo na yung concept mamaya, saka yung process, madadalian na kayo. Basta ito muna yung kailangan nyo tandaan. Ito, tinatawag siyang shell or energy level. At kada energy level, pwede siyang mag-carry ng electron cloud na tinatawag nating subshell. At kada subshell, nagke-carry siya ng mga tinatawag nating orbital. Okay, mamaya, mas maintindihan nyo na, ma'am, no? Karin nyo gamitan ng orbital. Basta importante, parang na-introduce ko na siya sa inyo. Yan. Proceed na tayo. Yan. So, itong Aufbau principle na to, or Aufbau diagram, shows the order of electrons filling the orbital from low to high energy level. So, according kay Aufbau, ang pag-fill daw ng electron, magi-start daw tayo dun sa shell na mayroong lowest energy to the highest energy. Kaya nga kung mapapansin nyo, in our electron configuration, nauunang nafe-fill yung mga may first energy level, followed by second energy level, third energy level, and fourth energy level. So that is Aufbau principle. Si Pauli naman, Pauli exclusion principle, according to him, no two electrons can have the same set of quantum numbers. So sabi ni Pauli, ito kasi yung nagre-represent sa mga orbital natin. So according kay Pauli, hindi daw pwede na magkapareho ang kanilang electrons, ang set ng electrons. Kaya nga, upward and downward daw ang magiging spin ng mga electrons. Kasi kung pareho daw sila ng direction ng spin, may possibility na mag-repel sila with each other kasi nga pareho silang negatively charged. So, ang goal daw ni electron lagi ay mapalayo sa iba pang mga electron as much as possible. Kaya nga meron silang opposite spin. Next would be Hans rule. So orbitals of equal energy are each occupied by one electron before any orbital is occupied by a second electron. So mag-i-start muna tayo. Mamaya papakita ko kung paano tong Hans rule na to. So we have Aufbau, Pauli, and Hans rule. So we can determine the orbital diagram of an electron following the rules of Aufbau, Pauli, and si Hans rule. Okay? So, for example, this one, si nitrogen. Nakikita ba itong ano ko? Tanggalin ko muna itong mga box na ito.
Para lang ano. Yan. So kanina sabi ko sa inyo, si SPDF, siya yung nagpe-pertain with the shape. Ang tatandaan nyo, si S, kaya niyang mag-carry ng isang orbital lang. Kaya itong mga box na ito, kaya kapag S ang involved, isang box lang ang ilalagay. Si P naman, dahil dumbbell shape siya, ang kaya niyang i-carrying boxes or ang kaya niyang i-carrying orbitals or lalagyan ng electron is up to 3. Kapag si D naman, 5 at si F, 14. Ma'am, ano pong padang pwedeng way para matandaan yan? Si S, automatic, isang box lang ang ilalagay mo. Si P, ano ba yung pinaka-highest exponent ni P? Ano yung pinaka-highest exponent ni P? 6. Ano yung exponent ni C? Ay, ni P? 6 po. 6. I-divide mo lang siya sa 2. 3. Ibig sabihin, 3 boxes para kay P. Okay? Pag sinabi naman nating D, ang pinaka-exponent ni D is 10. I-divide mo sa 2, magiging 5. So, ibig sabihin, kapag D ang involved na letter, 5 boxes ang ilagay mo. Kapag F, 14 siya. Divide by 2, 7. Yan. So, ang unang gagawin mo in determining the orbital diagram is to determine first the electron configuration of nitrogen. Kunin ko lang ulit itong, wait lang ha. Kunin ko lang itong chart natin para hindi kayo malito. Sorry. Pero nakikita naman itong ginagawa ko, tama? Yes Ano lang, po. wag lang kayong, wag nyo agad negahan. Kasi madali lang siya actually. Ano lang, sa una lang, syempre pag halimbawa, lalo na bago ang topic sa inyo, manan yan, makan yan. Wag nyong anohin, anong tawag dito? Wag nyong kontrahin, wag nyong barahin agad. Okay? So kapag meron kang element at meron kang atomic number, ang una mong gagawin para ma-determine mo yung orbital diagram ng element, alamin mo muna ano yung electron configuration niya. Ano ba yung electron configuration ng nitrogen? So base dito sa chart, it's 1s2, 2s2, and 2p3. Nakuha ba kung paano nakuha yon? Nakuha ba siya kung paano nakuha? Yes po. Yan. Walang problema kasi kanina naturuan ko na kayo, di ba? Dali lang ha. Hindi lang ako komportable na hindi palitan ko lang po saglit. Sorry. Para naka-exponent siya. Baka kasi malito kayo. Yan. And this one is 3. So yan. Walang problema dito. Kasi alam na natin to. Naturo na natin. Susundan lang natin yung chart na to. So 1s2, 2s2, and 2p2. So 2 plus 2 is 4 plus, ano yung magiging exponent nito? Magiging 3. Diba? Kasi 7 ang ating atomic number. So 1s2, 2s2, and 2p3. Ngayon, mag-drawing na tayo ng boxes. So tulad ng sabi ko sa inyo, kada shape, nagke-carry lang siya ng specific number of orbitals or boxes. Represented siya by boxes. Si 1s, isang box lang ang kaya niyang bitbitin. So ibig sabihin, isang box lang yan. Si 2s, since ang letter niya is S, isang box lang din para sa kanya. Si 2p3, ilang box kaya ang kailangan nito? 3 po. 3. 3. Kasi, ayan, 3 siya. Very good. Ayan. Hindi ko siya agad talagang ginawa. Kasi pag nakagawa na siya, minsan may tendency na hindi siya masundan ng mga estudyante. So 1s, isang box lang para sa kanya. 2s, isa lang kasi isa lang din ang orbital na kaya niya. Pag p, 3 yung kaya niyang orbital. Okay? Pag D kasi, halimbawa D ang letter, ano kasing ilang box kasi yung drawing natin? 5 po. 5. Kapag F, ang involved na letter? 7. Basta i-divide nyo lang siya sa 2, yun yung number ng box na ilalagay nyo. So, according kay Hans' rule, hindi daw pwede na agad tayong maglalagay. Halimbawa, magka-same energy sila, hindi daw pwede na maglagay tayo agad ng mga arrows. Itong mga arrows na to, ito yung nagpe-pertain sa mga electrons natin.
So si 1s, since siya lang naman ang mag-isa dito, and kapag S kasi finifill na natin talaga siya. Kasi complete naman yung electron niya. So 1s, lagyan na natin siya ng 2 electron. O sabi ni Polly, hindi pwede na magkapareho ang spin nila, 'di ba? Kaya isang upward, isang downward. Ibig sabihin sa 1s, meron siyang 2 electron na naka-denote din naman dun sa kanyang exponent. Okay? So si 2s and 2p. So ito magkapareho na ng energy level. So hindi pwede na i-fill muna natin si 2s bago si 2p. Magkasabay lang natin siya i-fill. So maglagay muna tayo ng tig-isa. So 1. Ilan ba ang total ng electron na nasa second level? 7, 'di ba? So yan. So upward mo, mali. So upward muna, hindi tayo pwedeng mag-fill agad. That is according kay Hans rule. Bawal daw 'yon. Dapat daw i-fill mo muna since pare-pareho sila. So ilan na ba yung arrow natin? Kada arrow 1 na electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 'Di ba? Tama ba? So kulang pa ng isa. Yan. So 7. Yan nun ang magiging electron orbital ng nitrogen. Okay? Ganito na lang ang tandaan nyo. Kapag si 2, halimbawa 1s siya and 2s, pwede nyo nang i-fill ng 2 arrow agad. Pero ito, kailangan nyo muna silang i-fill ng tig-isa. Hindi pwede na, mali kasi na halimbawa, lalagyan mo na ng downward arrow to. Ito, hindi siya malalagyan. Hindi pwede yon. So, dapat isa-isa muna yung pag-fill mo sa kanya. Kaya nga si 1s2, 2 yung arrow niya. Si 2s2, 2 yung electron. 2 din yung arrow niya. Si 2p3, pag nilagyan mo yan ng arrow, 1, 2, and 3, i-fill mo muna yung 3 boxes bago ka maglagay ng mga downward arrow. Nakuha ba? Isa pa ba? Nakakalito ba? Isa pa, no? Isang example pa. Pwede pong isa pa po. Sige. So, dito naman tayo kay scandium. Na. Lipat ko lang siya. So, sige. I-dictate nyo sa akin muna. Ang una natin gagawin, di ba? I-determine muna natin ang electron configuration. Ano muna yung electron configuration ni scandium? Paki-dictate sa akin. 1s2, 2s2. Kalmahan nyo lang, ha? Medyo hirap ako sa sa ano. Ayan. So, yung susunod natin, 1s2. Kunin ko lang yung exponent saglit, ha? Intindihin nyo na, wala tayo sa room. Mahirap mag-edit. Wait lang. Wala kasi akong ballpen, eh. Anuhin nyo na. Wala akong lang, ha? Ayan. So, meron tayong 1s2 followed by ano kasi? 2s2, correct? So, palitan ko lang to. So, magiging 2s2 to. 2p6. Yan. Next. Magiging 2p. Saan na tayo? 2p6. Diba? 6. Yan. Next, anong susunod natin? 3s. 3s2. Yan. So, 3s2 naman. Mas na-appreciate nyo bang ganito na sinusulat ko muna, ginagawa mo na siya, no? So, 3s2 na tayo, tama? Opo. Next. Yes po. 3p6. So, 3p6 naman tayo. So, 3p6. Yan. Followed by? 4s. Sakto na ba? 4s2 pa Ano yung susunod? 4s2 pa po. So, 4. 4. Okay. 4s2. Yan. Tama na ba? So, 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20. Next. 3d1. 3d1 po. 3. So, 3. 3. P. 3d1 po, ma'am. 3D1 na ba? Ayan, sorry. 3D.
Sorry. So next, gawan na natin ng mga boxes. Wait lang na. You get the nebulizer. Can you do it? Wait lang ha, bigay ko lang yung nebulizer mo. Ko. I don't think so. Wait lang ha. I am back. Sorry for the interruption. Space, maglagay lang ako ng space sa kanila no, para mas ma-appreciate niya siya. Kung sa board lang to, na-erase na natin. Okay lang ba kayo dyan? Nag-enjoy kayo sa sa long weekend natin? Hindi po. Kaya ba kayo dyan? Hindi po. Sabi ko daw, ito mga estudyante kong to, sasabihin na naman, Ma'am, napaka-killjoy ng buhay mo. Kasama mo kami sa long weekend. Yan. Ma'am, sabi mo, So, lang yung long kapag weekend. S siya, at meron pa siyang kasunod na letter, pwede nyo na siyang i-fill ng upward and downward na arrow. Depende dun sa exponent niya. Okay? So, ito, 1S2 siya. So, ilan ang arrow na ilalagay natin sa kanya? Dalawa po. Dalawa. Sige. So, i-ano na muna natin yung mga boxes niya. Sige. So, si 2S, ilan ang box niya kasi? Yan. Isa, di ba? Yan. O si 2P, ilan yung boxes niya niyan? Tatlo po. Low. Kikitan lang. Ay, kikitan natin konti. Tatlo. So, magiging tatlo ang kanyang boxes. Dapat nasa beach tayo ng mga panahon na ito. Eh, bakit orbital diagram ang inaaral natin? True. Mamumuulan. Wala ba kayong ganap ngayong ano? Makikipag-date na. Matutulog po sana, ma'am. Matutulog po sana ba? Marami naman kayo sa akin. Ibaba na lang natin yung iba, ha? Okay. So, 2S, tapos kay 3, tatlo. Ayan. O, itong kay, 3S, isa din box. Nagagaras nyo ba yung mga, yan. Ito, yung orbital diagram. Ayan. So, si 3P, tatlo din yung box niya. Yan. So, next. Ito man, si 4S, isa. Isa din po. Ayan. Okay, 3D, ilan? Ilan kasi ilalagay natin box kapag kay 3D? 5 po. 5 po. 5 po. Is. Lagay tayo ng 5 boxes para kay 3D. Yan. So, maglagay na tayo ng arrow. Yan. Nakuha ba? Bakit ganyan yung itsura ng mga boxes natin?
Opo. Yan. Okay naman, no? Basta pag 1S, automatic, isang box lang yan. Kapag 2S, isang box. Kasi S pa rin letter pa rin ang titingnan. Kapag P, tatlo. Yung S, isa ulit. Yung P, tatlo. S, isa. Kay D, 5. Maglagay na tayo ng mga arrows. So, kapag S, yan, i-fill na natin sila. Na-fill naman yan. Then, lagay na tayo ng 2. So, 2S2 naman. 2S2 din. I-fill na natin sila. Upward and downward. Kapag P, hindi ka pwedeng mag-fill agad ng upward and downward arrow. I-distribute mo muna siya. Okay? So, ilan ba ang ilalagay na natin kay 2? Ay, kay 2P? 6, di ba? Kasi 6 ang kanyang electrons. So, para hindi lang tayo malito, basta kapag P ang involved, D and F, hindi tayo pwede agad nag-fill ng arrow up and arrow down. So, dahil may 3 na tayo, kulang pa ng 3. 6 kasi ito eh. So, pwede na natin yan i-fill sila ng downward arrow. Nagigets ba ako? Nasusundan siya? Kahit struggle is real tayo sa online class. Yes, ma'am. Yan. Kari pa naman. Next na tayo, 3S. Ilang arrow din to? 3S2. Nakadepende dun sa exponent niya, no? So, ilagay din natin siya. 3S. Next. Ayan, kapag pin na naman, ganun siya. Pagkaagad, lalagyan ng Upward muna. Diba? Dapat nanonood tayo ng ano ngayon eh. Bakit ako yung paglagay ni Arrow? Ang nakikita nyo ngayong long weekend. Si mama. So, Gaslight niya yung sarili. Ang saklap ng buhay. Dapat nasa beach tayo ngayon. Don't worry. Kung anong nararamdaman nyo, nararamdaman ko din siya ngayon. Ay, yan, ma'am. Hindi kayo nag-iisa. Ayan. So, next, downward ulit, 4S. Bilangin nyo nga kung ilan na yung arrow natin. 20 pa lang, di ba? So, ito na yung dulo natin. Dulong number natin. So, 3D1. So, ibig sabihin, 1 lang ang nasa 3D natin. Sige, isa na. Isa lang ang ilalagay. Tapos, Okay? Yan na siya. Ganyan na yung ating orbital diagram. isa Or lang. schedule. Pag-awa ng ano. Para lang, nagfi-fill lang tayo ng arrow. Depende dun sa bilang ng kanyang electrons. Mga exponent. Okay? Yeah. Nagets ba? Basta tatandaan, may times kasi, Yes, ma'am. halimbawa, 2p3 lang ang kanyang exponent. Kapag gano'n, hindi ka pwedeng, halimbawa, balikan natin to, no? 2p3 siya. Hindi pwede, dahil p nga ang ating letter, hindi tayo pwedeng mag-arrow up and arrow down na agad. Napansin nyo dito sa nitrogen, naglagay muna tayo, finil muna lahat natin ang mga boxes ng arrow up bago tayo nag-fill ng arrow down. Ganon din kapag D ang ano, halimbawa, kunwari ang electron configuration natin nag-end siya sa 3D5, kunwari. Hindi ka mag-arrow down agad dito, mag-arrow up ka muna, arrow up, arrow up, arrow up, arrow up, arrow up. So, 5 arrow up nun ang naka-fill dito sa 3D5 kapag gano'n. Nagets ba siya? Yes Tingin po. nga, kung buhay pa kayo, pakita naman kayo para damay-damay na to. Patingin nga naman mga videos nyo or mga camera nyo. Patingin ko nga ng mga itsura nyo.
Ma'am, Pa-shout out naman sa mga naka-staycation ngayon. Inggitin nyo kami. Binibigyan namin kayo ng karapatang mang-inggit. Pa-tour na lang muna sa mga hotel or na pinag-i-stayan nyo ngayon. Ayan. O, diba? Naka-alas 9 na tayo. Kaya pa? Last na lang yan. Quantum numbers na lang. May good news pala ako sa inyo. Para naman ma-inspire kayo. Ngayon, syempre, anong tawag dito? Mindsetting ang tawag dito. Ano? Ngayong Saturday, di ba? Patingin pa online muna, ay pa-open muna ng mga cameras nyo kasi hindi ko sasabihin nyo yung good news pag hindi. Hindi kasali yung mga hindi naka-open cam. Ayan. Open cam naman. Para naman ma-enjoy na. Happy long weekend, guys! Saya ng long weekend natin. Orbital diagram, for more, and quantum numbers. Yes. Ma'am, buti ikaw masaya ka. Patingin nga ng malungkot. Paano yung malungkot? Ayan. Sige, ganito. So, ngayon, long weekend. Pero nandito tayo, kausap nyo ako. Tinatapos ko yung lesson na to kasi sa Saturday, sa 31, yun, nananalangin na si Kabe, oh. Ewan ko. Sa 31, meron kaming team building. So, hindi tayo mag-meet ng 31. Yay! Oh my God, nakakalungkot, ma'am. I'm so sad. Ma'am, grabe naman nakakaiyak. Oh my God, gusto ko pa lang matuto sa Saturday. Sabi ko naman, lulungkot kayo eh. Huwag na ata ako sumama nun para mag-meet ko kayo. Ay, hindi ma'am. Kailangan mo na. Ma'am, mini dress. Hindi, ma'am, record ka, ma'am, record. Kailangan mo mag-dress. Tapos, ma'am, Kailangan mo wala ng team feedback. building, ma'am. Oh, wala feedback. So, yan. So, kung tatapusin ko man tong quantum numbers na to, pagbigyan nyo na ako, no? May na-mindset ko kayo. Yes, Napansin nyo, ma'am. Ayan. Ayan. So, balikan na natin, no? Para matapos tayo agad. Para nakaano na rin kayo. Hindi ko na kailangan magpa-quiz dito, di ba? Kaya nyo na siya. Alam nyo na siya. Nagets nyo na siya. Mamaya kasi gagamitin nyo yan para sa mga quantum numbers natin. Yes, ma'am. Oo. Ayan, ayan. Kaya naman, no? Walang nalilito dun sa mga araw-araw natin kanina. Basta kung ilan yung exponent niya, dun sa specific na ano na yon, isusulat mo lang kung ilan yung kanyang mga exponent. Okay? Sige. Tingnan natin. Ma'am, si Marshall nag-chat po siya. Nakita niyo po ba? Late Sino yata. daw si... sige, wait lang. And Yung mga late na naka-join sa session, magkuha ng valence config. Sorry po, late. Naka-join. Okay. Si valence, makukuha mo siya sa electron configuration. Halimbawa, itong scandium na to. Ito yung kanyang electron configuration, di ba? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, and 3d1. Ay, hindi pala. May mga ano kasi, may mga element, especially yung mga nasa D and F na block, mahirap siyang kuhanin ng valence electron. Dito na lang tayo kay nitrogen. So, 1s2, 2s2, and 2p3. Okay? So, titignan mo nun, ano yung highest na energy level. Ayan. Alam nyo na yan, ha? Highest energy level or highest shell. So, since ang highest shell natin, no, highest energy natin is 2, ang gagawin mo lang nun, kukunin mo pareho yung exponent niya. Highlight ko lang, ha? Ito yung pinakamataas na subscript. Yan. So, 2 plus 3, 5. Kaya ang kanyang valence electron is 5. Alright. Okay? Next, magpatuloy na tayo. Proceed naman tayo ngayon sa quantum numbers. Kaya na? Yan. Hindi na ako magpapa-break, no? Mabilis lang kasi ito eh. Pag nag-gets nyo na siya, yung kanina na arrow up, arrow down. Okay na siya. Nakikita ba ang aking screen? Yes, ma'am. Yan. So sa quantum numbers, kaya nga numbers, nare-represent sila by number. Ano ang symbol na letter N? Siya ang tinatawag nating
Symbol principal niya. quantum number, di ba? Pag nakita mo letter N, ibig sabihin, yun ang kanyang principal quantum number. Kapag ang letter niya is L, ito ang tinatawag natin Azimuthal. azimuthal Angular or quantum. angular. Wait lang ha. May checkpoint lang ako. Yes! Wait. O, ano lang, wash lang. Thanks. Okay. So, N, principal quantum number, pinapertain niya yung energy level. Si L, siya si azimuthal or angular momentum. Ang pinapertain niya, ano kasi? Yeah, alalahanin nyo kung may na-retain. Sublevel. O, sublevel or yung kanyang Of shape. Very electron good. cloud. Shape. Itong ML naman, siya yung tinatawag nating magnetic quantum number. At ang pinapertain naman niya, dami ng orbital, dami ng boxes na gagawin natin dun sa, yung boxes kasi na yun, pinapertain niya orbital. So, ilan boxes ang ilalagay mo? Nakadepende yung dami ng boxes na yun dito sa magnetic quantum number natin. And si MS naman natin, pinapertain niya yung spin. Very Downward, good. So, upward. upward or downward. Kapag positive 1/2, ibig sabihin upward. Pag negative 1/2, ibig sabihin downward. So, sa pag-determine ng quantum number ng isang element, the first thing that you have to do is to determine the electron configuration. Balik lang ako saglit. May kukunin lang ako. Gusto ko yung laging nilalagay ito para di kayo nandito. So, yan. So, following the electron configuration, ano ba ang electron configuration ni hydrogen? 1s1. It's 1s1. S1. Correct. Wait lang. Kunin ko lang ito. So, ang ating hydrogen ay 1s1. Tama? Walang malilito ha. Electron configuration pa lang to. Ngayon, determine natin yung principal quantum number natin. Ang principal quantum number, ibig sabihin, siya yung number ng energy level. 1s1 lang to. Ibig sabihin, isa lang. Diba? Isa kanyang involved na energy level. Isa lang ang makikita mong orbit sa kanya. Kasi nga, 1s1 lang siya. Okay? Nasusundan? Yes po. Next, azimuthal. Pagbabasihan mo ito. Kapag nag-end ang electron configuration sa S, ang azimuthal number niya 0. Kapag nag-end siya sa P, ang azimuthal niya is 1. Kapag nag-end siya sa D, ang azimuthal niya is 2. Pag nag-end siya sa F, ang azimuthal niya is 3. 3. So, since ang ating electron configuration is 1s1, ano yung magiging azimuthal number natin yan? 0. 0. Very good. Yan. Kasi, nagbase lang tayo dun sa electron configuration, letter S siya. Kapag S siya, 0. Yan. Okay? Next, itong angular momentum na ito, dami siya, kumbaga, pag meron ang isang value, ide-determine para makuha mo yung dami ng bilang ng boxes na ilalagay mo. So, since 0 ito, automatic, ilang box lang, 1s1 to eh. Kung magdodrawing tayo ng orbital diagram na nito, isa lang ang kailangan natin. Diba? Isang box lang siya. Wait lang ha. Insert lang ako for a while. Sure. Class, wait lang ha. Saglit lang. May kukunin lang ako saglit. Nakahintay ako. Wait lang. Close lang. Sige po, ma'am. Ganda ni Marge. Ganda mo, Mare. Ganda ni Marge, grabe. Hi guys, welcome sa podcast. Charot. Gising si Mare Marjorie. Podcast talaga. Oy, Marge, parang ano mo, parang
Mas forte mo yata ang online class na. Ano? Nag-glows ba Mas kayo? blooming ka sa online class. Lagi. Hagar ka pag personal, no? Ganon. Totoo. Ay guys, may chismis ako sa sa about sa booth natin. Pero ayoko nang paasahin kayo. Baka may baka ma-move daw siya. Pero it's still tentative. Malalaman pa lang natin by next week. Baka Hello, dun sa booth natin sa Wicked Panitikan, baka ma-move daw siya. Ay, salamat. Okay, pero wala pang final announcement. Baka by next week malalaman natin. Sobra kasing, yun sa amin, sa IT, sobrang wala pa kami nagagawa kasi sobrang daming activity. Yun nga hectic kasi ate. So baka ma-move daw. Possibly. Malaki daw, 80 to 20%. Saka alam Kailan ko ba yung sa ibang sector na kasi na yata. Minumove daw yata siya ng September 4 eh. Oh, alam na alam. Yun yung tentative date. Pero wala pa daw kasiguro doon kasi. Pero sana, manalangin tayo. Pero yun, inas ko din if pwede mag-iwan ng gamit. Meron na Papakiusap. nag-announce sa ibang courses. Oh, kung may nag-announce na, baka matuloy. Pero yun nga, Actually, na-post na siya ng September 4. Sinabihan na kami ng prof namin. Talaga? Oo, salamat naman. Hindi kasi legit na kakayanin. yun? Sino yun? Ay, anong section? Kasi nag-post na siya sa sa Teams namin. Sa marketing. 201. Wala tayo sa marketing. Sinong prof nyo? Si Miss Veronica ba? Si Sir Jayamir. Ah, okay. Kung nag-post na siya, baka yun baka September. Hindi ko maintindihan yung mga na yun. Bakit kami, Ilocos, pero kayo, ay, sorry ma'am. Okay lang, sige. Yan, balik. patas. Balik lang tayo saglit. Sorry. Oops. Ano na lang naman to, konti na lang. Yan. So, dito tayo natapos, no? So, nagets na natin na kung bakit 1 ito, 0, kasi nagpe-pertain siya sa 0. Ito naman, i-represent natin yung since isang box lang siya, i-represent din natin siya sa 0. Mamaya, ma-appreciate nyo mamaya bakit hindi siya 1 or hindi siya so 0. So, tatandaan nyo, itong box na to, same siya with the orbital diagram. Pero ang gagawin mo na lang na orbital diagram is yung pinakadulo. Since 1s1 lang to, ang orbital diagram niya, syempre, isa lang din naman, 1s1 lang siya. So, ang magiging arrow nito is, lang siya? Arrow up lang, di ba? Kasi, umpisa muna tayo sa arrow. Arrow up bago tayo Yan. So, yan. Siya keep it. Bring to front. So, ang arrow niya lang is upward. Isang upward na arrow. Nagets naman bakit siya isang upward lang, di ba? Kasi, ang kanyang electron configuration is 1s1 lang. So, 1 arrow lang. So, ano na nun yung magiging spin niya? Positive 1/2 or negative 1/2? Pag Positive. upward ang arrow, ang pinakadulong arrow. Positive. Positive. 1/2. So, yan na yun, nun, ang ating mga quantum numbers. Ito kasing 0 na ito, nire-represent niya, kapag 0 siya, isang box lang siya. Mamaya,
mas ma-appreciate nyo siya kapag nitrogen na yung ginawa natin. No? So, ang quantum numbers din nun natin for hydrogen is for N1, ang L niya is 0, ang M1, ML niya is 0, at ang kanyang MS is positive 1/2. Sige, next naman would be the nitrogen. So, i-determine naman natin. So, 1s, tulungan nyo nga akong i-identify ano yung electron configuration ni nitrogen. 1s. Ano muna ang ating atomic number for nitrogen? Ang ating atomic, its number 7, di ba? So, si 7, lagay lang natin siya dito. Ang atomic number niya is 7. So, 1s2, 2s2, 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 2p3. 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 Ayan. So, 2p3. Ayan. Next, so 1s2, 2s2, 2p3, 3, 4, 5, 6, 7. Ano na yan ang kanyang principal quantum number or n? Kukunin mo lang yung highest subscript, highest energy level. So, it's, ano? 2. 2. Two. Very good. So, 2 siya. Naka ano ba doon? Nakasabay doon? So, ma'am, bakit 2? Kasi titingnan mo lang yung kanyang electron configuration. So, ano ba yung may pinakamataas na subscript or big number? 2. So, kaya ang kanyang energy level or ang principal quantum number niya is 2. Dito naman tayo sa azimuthal or sa angular momentum. Saan nag-end ang kanyang electron configuration? Nag-end siya sa P. So, kung nagtapos siya sa P, titingnan mo tong box na to, magiging 1. 1. Diba? Madali lang to, di ba? Sabi ko sa inyo basta ano lang, intindihin lang yung procedure. Ayan. Next, sabi ko sa inyo kanina, hindi na natin bubuuin katulad ng ginawa natin dun sa orbital diagram. Ang ibabox na lang natin is the last one, si 2p3 na lang. So, ilan ang boxes na ilalagay ko niyan? 3. 3. Tapos 4 arrow up. So, 3. Nauusi ako sa box ko, pati sila magka-size. So, gagawa ka ng 3 boxes. So, sabi ko sa inyo kanina, ang magnetic quantum number natin, ranges siya nung whole number natin. Kanina, 0. So, 0 din ang ML natin, ang magnetic quantum number. Kaya lang ngayon, ang ating L, ang value ng ating L, azimuthal natin is 1. So, kukunin natin yan, ang ranges niya. So, ang ranges niya is talagang mag-chem sa online class eh. Ayan, -1. Ay. Nalakihan ko lang ako ng very light. Kita mo. So, -1. Nag-aaway na atang kapitbahay. May nagagalit na atang kapitbahay.
Yan. So, ito kasing magnetic quantum number natin. Nakabase siya kay azimuthal. At ranges siya ng whole number. So, negative up to the positive of this whole number. So, since 1 siya, ang ating magnetic quantum number, either negative 1, 0, or positive 1 siya na. Kanina, ito lang siya, 0 lang siya. So, automatic ang ating magnetic quantum number is 0 lang. Kasi wala naman tong ranges eh. 0 na yan automatic. Nagets ba siya? With this one, negative 1, 0, and positive 1? Nakuha ba yun? Isa pa ba? Yes po. Ayan, okay na. Ayan. Sige. Ngayon, magdodrawing na tayo ng mga arrows. Ano ba yung nasa dulo natin? That is 2p3. Ilang arrows lang ang idodrawing natin for 2p3? Ito po. Tatlo. Puro up. Yan. Dahil nga, according kay Hans rule, hindi pwede na maglagay na tayo agad ng mga downward arrow kapag letter P siya and D and F. So, ang gagawin natin, i-fill muna daw natin itong mga orbitals natin ng lahat ng upward. Oops. Yan. So, yan siya. So, kanino tayo nag-end? Dito, di ba? Sa upward na arrow. At dito sa box na ito. So, kaya ang magiging magnetic quantum number ng nitrogen is positive 1. Okay? At ano naman ang kanyang spin? Ang kanyang Positive 1. magnetic Positive. spin, it's still positive. O, di ba? Sulit na ang inyong long weekend. Okay na ba? Nag-gets siya? Opo. Very light lang siya, di ba? Kapag alam mo na yung procedure. Di ba? Kaya na, kahit okay na yung example na yon. Ma'am, may next ka pa po bang ituturo? Gusto niyo pa ba? Ayaw na, ma'am. Feeling ko sagad na kayo. Ano? Wala naman na, pero papagawan ko kayo ng ganito para lang to check kung na-gets niyo siya. No? Sige, ma'am. Ma'am, ganun ulit gaya Tapos- kanina po? I'm sorry? Sorry, Parang ano activity ulit? lang din po kanina, ma'am. Parang ganun lang din. Magsisend ako sa inyo. Okay. Wala na ba? Walang question? Ma'am, isa pa. Mami, sa Isa pa pa? po. Ma'am, Sige, yung ano naman. Dali lang ah. Mag-ano naman tayo. Itong si scandium na lang. Para kopyahin na lang natin yung ano. Pilit lang ako. Ayan. So, si SC natin kanina, ano kasing ano niya? Ano kasing atomic number niya? 21. 21. 21 po. So, 21 ang kanyang atomic number. Ano muna yung kanyang electron configuration? So, yun. Next. Hanapin ko na lang ha, para hindi na tayo magtutso.
Yan. So, tama ba? Ito yung kanyang electron configuration. Double check nga sa ating chart. Tama siya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, and 3d1. So, ano niyan ang kanyang principal quantum number? 4 po. It's 4. Good. Saan galing nga ulit yung 4? Dito sa highest subscript. Diba? Nakuha ba? Nasundan ba ito? 4 na ito? Yes po. Yan. So, ano naman ang kanyang, kapag D, saan tayo nag-end? Nag-end tayo sa D. Diba? 2. So, ano ang Two kanyang po. azimuthal? 2 po. It's 2. Bakit? Saan galing ang 2? Dito sa chart na ito. Kapag nag-end siya sa letter D, ito letter ang kanyang azimuthal or angular momentum. Yan. So, dito naman, mag-drawing tayo ng box. Pwede ting walang box to, pero ano lang para guided tayo. So, ilang box ang i-drawing natin dito? Nag-end tayo sa 3D, 1. Diba? So, ilang box ang i-drawing natin? 5 po. 5. 5. 5. So, 5. Copy na lang natin. Copy lang natin dito. Yan. Ay, nakaganon siya. O basta, yan, 5. Dikit-dikit nyo na lang pag ano. Dito ko na lang siya lagay, no? Medyo struggle is real. Then, so 3D1 siya. Ang magiging arrow niya is dito lang sa dulo kasi 3D1 lang. 'Di ba? Pansinin niyo itong magnetic quantum number niya. Ano kasi yung magiging ano nito? Ranges niya niyan. Dito ko lang. Negative 2, negative 1, 0. Yan. So negative 2, 2. Negative 1. negative 2, tapos Negative 1. galit na yung anak ni ano. Bigay ko na daw yung oras na to sa anak ko niya. No? Ayan. Pakita ko lang to, no, last para negative 2. Then, ano to? Negative 1 po. So, negative 1. Tapos, 0. 0. Then, Positive 1. positive 1. Actually, dahil ito lang naman ang answer, kahit hindi na natin gawin ito. Kaya lang, gusto ko kasi makita niyo para just in case next time na mapunta siya dito sa box na to, alam niyo kung saan niyo, ano yung value na ilalagay niyo dun sa magnetic quantum number. So, yan. So, since dito nag-end ang ating arrow, ano nun yung magiging magnetic quantum number natin for scandium? Negative 2 po. Yun. So, ang ating ano nun is negative 2. At ang ating spin quantum number natin, Negative. negative ba? Positive. Positive, Ay, positive. 1/2 Positive. pa rin. Kasi nakabase siya Upward dun yung sa arrow. direction ng yun. Ah, Yun lang. O, diba? Basic ba? Ma'am, paano po Yes. nakuha yung negative 2? Kasi Doon sa ML? nakabase kasi ito kasi magnetic quantum number natin, nakabase siya kay azimuthal. So,
So si azimuthal, si magnetic quantum number, range siya from the negative to the positive value of this azimuthal number. Kaya nga, -2, -1, 0, +1, +2. So, since si arrow natin, si electron configuration natin, orbital diagram natin, nag-end siya dito sa first box. Kaya, -2 ang ating magnetic quantum number. Okay? So, ma'am, Again? yung, sorry po. So, ma'am, yung -2 na yan, -1, 0, +1 and 2, given siya na ganyan talaga yung... Kayo yung gagawa na nakabase dito sa azimuthal. So, dahil 2 siya, ibig sabihin, ranges niya from negative to positive. Kaya, -2, -1, 0, +1, and +2. Kanina, tingnan nyo dito sa nitrogen natin. Ang kanyang azimuthal number is 1. Ang ranges ng 1 is from -1 to +1. Kaya, nung i-name ko yung mga boxes, -1, 0, and +1. Getting? Gets ba? Again, itong azimuthal, walang problema. Tiningnan lang natin dito sa chart. Dahil nag-end siya sa P, ang azimuthal niya is 1. Ngayon, alam mo na meron kang value ng 1. Kapag magnetic quantum number, kinukuha mo yung ranges ng 1 na ito mula doon sa negative value niya hanggang sa positive value niya. So, ano ba yung negative value ng 1? -1. Ano yung nagpapagitna kay -1? -1, 0, +1. Kaya nga dito, kay scandium, nasaan si scandium? Ayun. Kaya nga kay scandium ko kanina, 2 ang ating azimuthal. Dahil galing dito, D nag-end. So, 2 ang ating azimuthal. Ngayon, kunin natin yung negative side niya hanggang sa positive side niya. Ano bang negative ng 2? Eh di -2, -2, followed by -1, followed by 0, +1, +2. Naging negative ang kanyang magnetic quantum number kasi nag-end sa dito ang arrow na nare-represent ng -2. Range siya. Range range ng... siya. Kung ano yung ano mo, Azimuthal. ma'am. Kunwari, positive 2 siya, mag-start ka sa negative and then hanggang maging positive siya. Yes. Ganun. Halimbawa, F nag-end kunwari ang ating electron configuration. Ang magiging ranges natin nun, bilangin natin, no? Ano lahat? Negative -3, -2, -1, -1, 0, 1, +1, 2, 3. 2, and 3. 7. Kaya nga 7 yung boxes na ilalagay mo kapag F siya. Kasi 0 yung isa. Okay? Nag-get siya? So ulit, Yes, no, kapag po. -3 siya, ay kapag 3 siya, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. 7. 7 yung boxes. Depende na lang kung saan nag-end yung paglalagay mo ng arrow, yun na yung magiging magnetic quantum number. Okay. Madali Ma'am. lang, no? Okay. Ma'am, sorry Sabi po, sa inyo tanong ko eh. lang. Mm. Yung sa may pinakadulong box po, yung may +1 half, -1 half. Kapag po nagtapos yung arrow upward, positive po yung Positive. magiging ano. Pero 1/2. kapag pababa po siya, -1 half. -1. Correct. Yun lang po yung possible na sagot dyan, ma'am. It's either +1 Yes. half or -1 half. Oo. Kasi spin lang naman ang kinukuha natin doon sa fourth quantum number natin. Gusto lang nating malaman kung upward ba or downward ang spin. Thank you po. Tonyo, sulit ba ang inyong long weekend? Ano naman, pa-react naman kayo kung anong feeling, anong nararamdaman nyo ba kayo? Na nandito kayo sa akin. Wait lang, pinaprocess pa ng brain ko kasi yung quantum na to eh. Nabado kasi eh. Hanggang pang ano lang Wala kasi, po. awareness lang. Hanggang Mga bonus lang nag-stop yung na utak kasi eh. namin. Diba? At least. Yeah. Pero, ayun. Yun lang naman, hindi na siguro kung kahit feeling ko kasi kahit mag-discuss ako ng another topic, ibo-boycott nyo na ako. Talagang tataasan nyo na ako ng kilo. Ma'am,
Masisend ba yung PPT na to, ma'am? Sisend mo ba sa ano, Ah, ma'am? Oo. Sa puso Um, namin. Okay. Yes, isasend ko siya. Ano pala class, kaya hindi na ako na agad nag-a-upload para kapag mag-a-upload ako, included na yung example. Pag kasi ahead of time, doon ako nag-send ng PowerPoint. Minsan hindi ko na muna binibigay yung example para makikinig kayo sa discussion, parang ganun. So, pero don't worry, i-upload ko naman siya agad. Okay lang yun, ma'am. Di naman namin naiintindihan kahit may example. Saka feeling ko hindi nyo rin titingnan eh. Yeah. Yun nga dati, naka-upload na, hindi nyo pa na-realize. Nung mag-e-exam na, doon nyo na hinahanap. Ma'am, hindi nyo Tama kasi ba? sinabi. So yun, may questions ba kayo? O, pa-turn on muna ng camera. Samahan nyo akong mag-long weekend picture. Paano yung long weekend post natin? Ano? Sure. Diba? Nagagalit na yung anak ni Kave. Long weekend daw na long weekend. Nag-aaral si mama niya. Nakita niyo, narinig niyo yung anak ko kanina, Diyos ko. Ganyan kapag online class. May invasion. Gusto niya daw kayo makita sa NU. Sige, ma'am. Sama mo siya, ma'am. Sige, picture tayo. Ito na ba yung pinakamarami niya? Together poll. Ganyan, together Ma'am, poll. alisin mo kasi yung ano, ma'am. Ma'am! Ma'am, alisin mo yung ano, yung presentation. Ay, sige. Patigil nga na mga estudyante kong naka-long weekend at nag-aaral ng quantum number. Oy, nasa na yung iba? Pag wala dito sa podium na ito, Absent. may deduction, may absent. Yan, dumadami na tayo. Ma'am, pwedeng i-post yan. Pwede naman siguro, no? Parang ano, no? Sila, ay, hindi pala pwede. Bawal pala mag-post. Sorry. Ma'am, pwede ko i-date. Tignan mo, ang ganda ni Marjorie yun. Nag-google siya sa quantum numbers. Nakakainis. Nasa na yung iba? Yung wala sa podium na to, wala. Wala. Ang laki ni ano, Saka parang kinukuha na siya ng liwanag. Nakabawasan mo yung liwanag mo pa. Ako, nag-umpisa na kaming matakot. Ay, huwag kayong sasama sa liwanag, ah. Sabado pa lang. Yung liwanag na gusto nating samahan, yung sa beach lang. Wala na. Wala nang ano. Matutod na lang, ma'am. Sige yung mga ano na to, sila lang may point sa akin. May mga picture na to. Oh. Sarap naman ng kain. Sino to? Nasa podium kumakain. Sino? Ano pangalan nito? Ay? Ay, Biang. Pitakap-takap mo. Nani ka kadana? Lupay mo mag-enjoy. Mancher. Yung food trip na. Mancher. Ano ba yun? Yung metong. Sinabi natin ko kanan. Si Yasi yata to? Si Yasi. Oo, si Yasi. Yasi, na nung food trip mo gan? Super enjoy ka pa. Magmukbang ka. Magmok. Kaya mami, Mama, may Pero Tupperware. mami, mag-offer. Mama, tinan mo, Tupperware. Tingin. Alam ba ng nanay mo, pinapapicture mo yung Tupperware nyo? Oy, Marshall. Game na. Yung mga iba na wala sa picture, alam ko na, tinulugan nyo lang yung session natin. Malungkot si Saseda. Saseda, okay ka lang na. Gusto namin marinig yung boses mo, yung very, na voice mo. Okay ka lang ba? Nag-meet daw si Lilia, ma'am. Saseda, okay ka lang? Ayaw nyo magsalita. Sabado daw kasi. Okay, sige, picture na tayo. Yeah, si Chavez, mag-share ka naman. Ma'am, Ayan. naka-open na po yung camera. Ewan naman ba't Ayan. madilim? Ba't color black? Okay. Ayan si Terence, oh. Sino ka dyan? Okay, 1, 2, 3. Smile. Yung smile na pang long weekend. Ay, screenshot nyo rin sa NU. Yung tawa ko, parang doon wait lang Parang di na maglo-long weekend ulit Ma'am, bilis mo mangawit ko. Hindi mo. Last ba?
Okay, 1, 2, 3. Ay, anyo. Ay, yan. 1, 2, 3. Pogi ni Ayan. Edre. Edre, sino ka naman dyan? Ganyan-ganyan ka dyan? Sarap ng palpas. Proud Enyo, naka-Enyo pa ako. Ayun ka, naka-enyo pa rin siya. Okay, thank you Sarap very mo, much. Hindi na Jairus. ako mag-discuss ng new lesson. Ganito yung ano natin, na magka-consultation tayo later after lunch. Halimbawa, sina Edre, may naka-approve na sila na topic. Mag-devise na kayo ng ano niyan, ng title nyo. Tapos kahit yung SOP lang, Yes, ang maging output nyo ngayon. Yes, ma'am. Sige po. SOP and title. Doon naman sa hindi pa nakapag-consult sa akin. So, mamayang 1 p.m., start tayo ng consultation. After lunch. So, per group na lang ang pag-join sa session nun. Start tayo. Sino kayang pwede? Anong group kayo, Edre? Naalala mo pa? Anong groupings mo? Wala naman po nakalagay na group number din, ma'am. Ay, sige. Ano lang po? Ganito na lang, Edri. Chat mo sa akin kung paano yung pagkakasunod-sunod nila para alam ko lang kung sinong magjo-join. Kayo na yung mag-determine na. Yes, ma'am. Sige po. Sige, pa-weekend ko na. Hindi na muna ako magbibigay pa ng additional activity para dun sa kanina. Basta aralin nyo lang, no? Mag-practice na lang kayo on your own. Yes, ma'am. Ang pinaka ano niya sa akin yan, mamayang afternoon na consultation. The best ka Bye-bye. talaga mo, ma'am. The best ka. Bye, ma'am. Bye, Bye-bye. ma'am Jill. Maganda talaga ng Kayo. taga madamdam. Thank you, Yap, yap, ma'am. ma'am. Bye-bye, ma'am. Bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye.スターお金稼ぐ俺らはスターお金稼ぐ私はスタースタースタースタースターキラキラ私はスター